So mga tol, matapos pong mabigo si Pilipino KJ Cataraha sa laban niya kay Mexican Kembon Torres sa Japan, nito lang nakalipas na 2 araw, kung saan natalo po dyan si KJ Cataraha sa pamamagitan ng split decision. Nagsalita na nga po si KJ Cataraha mga tol sa pagkatalo niya. Sa live nga po niya sa kanyang FB, ipinakita po niya ang pinsala niya sa mata. Yan po yung na-headbutt siya kay Kembon Torres. Nangihinayang nga po si Cataraha mga tol na hindi niya naipanalo ang labang kay Torres. Yan daw kasi dapat yung stepping stone para makalaban siya sa world title. Pero ganun pa man mga tol, kailangan na daw mag-move on siya. Naipakita naman umano niya sa laban na nag-improve ang kanyang stamina. Pero aminado si Cataraha mga tol na may kulang pa daw siya na dapat niyang i-improve sa susunod niyang laban. Maganda naman daw ang naging game plan nila mga tol. Dahil sa first round to 4th round, naging maingat daw siya. Hindi nga daw siya bato na bato ng suntok mga tol. Dahil alam daw niyang malakas itong si Kembon Torres sa early round. Doon daw kasi nadali mga tol si Remart Gaballo sa first round doong makalaban itong si Torres. Kaya hindi daw siya nakipagsabayan sa mga unang bahagi ng round. Balak nga daw nila mga tol pahabain ng round. Dahil sa mga previous fight daw ni Kembon Torres, kinakapos daw ito sa stamina sa late round. Subalit sa hindi daw inaasahan mga tol pagpasok ng round 5, doon na daw siya nagkaroon ng cut sa bandang mata. Nang mag-head clash daw sila ni Torres, doon na daw nahirapan si Cataraha mga tol dahil yung dugo pumapasok na daw sa mata niya. Sa isang post pa nga ni Cataraha mga tol, ipinakita niya yung biyak sa bandang mata niya. Makikita mga tol na napakalaki talaga ng cut na natamo ni Cataraha. Sa kabilang banda naman mga tol, muli nga pong nagpakitang gilas ang bagong bata ni Mayweather na si Cormel Moton. Sa ginanap na laban nito kahapon undercard kay Mayweather versus John Gotti the third rematch. Sobrang easy nga lang po mga tol na tinalo ni Moton ang kanyang katunggali na si Victor Vasquez, kung saan first round pa lang tinapos niya nang walang kahirap-hirap itong kalaban. Subalit marami po ang nagsasabi mga tol na parang hindi daw boksingero itong nakalaban ni Moton. Kengkoy daw kasi ang galawan nito kaya hindi daw nakapagtataka na first round lang daw talaga ang aabutin nito kay Moton. Dahil nga po sa panalo ni Moton mga tol, nananatili pa rin po siyang walang talo. Umabante na ang record sa 5 wins, no losses with 4 knockouts. Si Moton nga po ang sinasabi mga tol ng karamihan na susunod daw sa yapak ni Tank Davis. Samantala, napalaban nga din po sa card na yan ang number 1 WBC Super Bantamweight contender na si Alan Picasso. Tagumpay nga po niyang nadepensahan ng kanyang WBC Silver Super Bantam dito kay Asa Tobanesian, kung saan tinalo niya itong si Asa Tobanesian mga tol via wide unanimous decision. Mukhang sunod na laban ni Picasso mga tol, world title na, dahil siya po ang number 1 contender ngayon sa WBC at ang may hawak ng titulo sa WBC Super Bantam ay walang iba kundi si Naoya Inoue. Kaya malaki ang posibilidad na makalaban din ni Inoue itong si Picasso mga tol. Samantala, sa naganap naman na main event sa rematch ni Mayweather versus John Gotti III, mukhang drama na naman po ang naganap sa laban. Kung sa unang paghaharap nila mga tol, nauwi sa rambulan ang kanilang laban. Pagdating sa rematch kahapon mga tol, kakaiba ang nangyari. Pinatalsik po kasi ni Mayweather itong referee mga tol at pinalitan ng bagong referee. Nangyari po yan mga tol sa round 2 nang warningan si Mayweather ng referee dahil sumusuntok umano si Mayweather sa batok ni John Gotti III. Pero hindi nagustuhan ni Mayweather mga tol ang warning sa kanya ng referee. Nagreklamo si Mayweather at sinabing goods naman umano ang suntok niya. Kaya ang system mga tol, pinapapalitan ni Mayweather itong referee. At laking gulat nga po ng mga commentator mga tol na pinalitan nga ang referee. So kakaiba nga po ang naganap sa laban na yan mga tol. Kaya nagpatuloy po ang laban na yan mga tol at natapos ang laban hanggang 8th round. Pinaglaruan nga lang po ni Mayweather itong si John Gotti III. Pero dahil natapos ang kanilang laban mga tol nang walang bumagsak, wala pong diniklarang panalo o talo. Sa iba pang balita mga tol, naganap na nga po kahapon ng public workout ng makakalaban ni Naoya Inoue sa September 3 na si TJ Duheny. At katulad nga po ng dati mga tol kay Marlon Tapales at Luis Neri, muli na naman pong pinanood ng tatay ni Inoue at promoter ni Inoue ang public workout ni Duheny. Tutok na tutok nga po yung tatay ni Inoue mga tol at si Hideyuki Iwashi habang nagtitraining itong si Duheny. Mukhang pinag-aaralan agad ng tatay ni Inoue ang galawan nitong si Duheny at kung malakas ba ito sumuntok. Pero hindi naman po natakot si Duheny mga tol na ipakita ang lakas niya, dahil talagang malalakas ang binibitawan niyang suntok mga tol sa naganap na training nila. So wag po natin palampasin ang laban na yan mga tol. Sa susunod na linggo na nga po magaganap yan sa bansang Japan.